So, tanggalin muna natin yung full auto, no? So, pagtatanggal lang po ng full auto, tanggalin lang po na itong pin na to. Tapos, laglag na yan. Tapos, pag-check po ng hammer, so may spring din po dito, matatanggal po yan. Yan. Tanggalin po muna natin. Tanggalin muna natin mga kabengbeng kasi tatalsik to. Yun, tumalsik. Sinasabi ko. Ayan. So, ayan. Pag-check po ng hammer, sir, pag sira na po yung semi-auto niya, kakalabitin nyo po ito. Kakalabitin nyo, tapos ibababa nyo to. So, ayan, nag-lock. Kailangan pag binitawan nyo to, itong trigger, hindi po siya papalo dapat. Pag ito po pumalo, sira na po yung trigger AC. Yun, pumalo po siya. Dapat po hindi siya papalo. Dapat maggaganyan muna siya bago nyo siya kakalabitin. So, sira na po yung hammer or yung sa trigger. So, babaklasin po natin silang dalawa. Pag babaklas po nito, ulitin po natin ha. Kailangan pag kinalabit mo, naka semi-auto, pag kinalabit mo siya, so, dapat nakakawit siya na ganyan. Pag binitawan mo, dapat hindi siya papalo. Pumalo. Ibig sabihin, magpo-full auto po yan kahit hindi po siya naka full auto. So, yun po ang problema niyan. Pagtatanggal po, tatanggalin po yung pin. Tanggal na po yung hammer. Ito po yung bushing niya. Pagtatanggal po ng trigger, ganun din po. Tanggalin lang yung pin. So, makukuha nyo na yung hammer. So, ito po yung problema niya. Ayan. Yung uso niya, pudpud na. Kasi ito po, yun din, pudpud na rin tong ilalim. Yan, Kasi siya po yung kakawit dito. Ganyan po yung magiging itsura niyan pag nakakawit na. Yan. So, hindi na po sila nag-i-slide na lang po siya. Pumapalo na po siya agad kahit hindi po siya naka-trigger. Tapos ito po, yung kawit na to, itong disconnector na to, dito naman po yan kumakawit dito. So, ito rin po, pudpud na yan. Pero kumakawit pa siya, ayan, ganyan yan. Ganyan yan. So, pag binitawan mo dapat yung trigger, ang sasalo naman, ito, dito. Gaganyan naman dapat yan. So, dahil pudpud na to, tsaka to, dadaplis na lang siya. Papalo na siyang ganun. Hindi na siya kumakapit ng maayos. So, ito pong dalawang to, trigger tsaka yung hammer, palitin na po. Dito, hindi pwede pa siguro tong disconnector na to. Pero yung hammer, saka palitin na. Trigger. So, ganun lang po pag-check sa mga problema ng M4. Kung sira na yung hammer. Pag nag-full auto na po siya, yung kahit naka semi-auto, yan na po yung problema niyan, hammer, tsaka itong trigger. So, yun lang mga kabengbeng, tinuro ko lang muna sa inyo para alam nyo po. Tapos kung paano magbuo, siyempre uunahin nyo po itong trigger. So, may kanya-kanyang pwesto po yan, yung mga spring na yan.
Tapos kakabit nyo dito. Tapos papasok nyo yung pin. Mainam pag meron kayong ganito, yan. Pasok nyo muna. Tapos dito nyo sa kabila ipapasok. Yan. So papasok nyo ng ganyan. Tapos susunod yung hammer. Tapos yung bushing. Saka nyo ipapasok to sa ganyan. Tapos pasok nyo yung pin. So ayan mga kabengbeng, nakapasok na po sila. Tapos itong full auto function, pasok nyo na ganyan. Lagay nyo muna yung pin. Tapos pasok nyo. Tapos saka nyo isusunod itong spring. So dapat alam nyo po yung posisyon ng spring kung paano. So ganyan po yung posisyon nya. So ayan, nakapasok na po mga kabengbeng. So ganyan po yung paglalagay nyan. So ayan na po yung pwesto nyan. Tapos ilalagay nyo na po yung nasa gilid ito. Ito naman, valve knocker disconnector naman din po ito. Tawag po dyan. Sa valve knocker naman ang trabaho nyan. So ayan mga kabengbeng. So ito, palitin na po yung hammer assembly nya. So ganun lang magbaklas mga kabengbeng ng hammer assembly ng M4 gas blowback. So sunod natin, i-ano na lang natin, another video na lang po ulit natin yung pagbabaklas ay pagbubuo nitong M4 na to. Maraming salamat mga kabengbeng, mabuhay po tayong lahat.